It is my pleasure to present to you the policy guidelines on the daily preparation for the K-12 Basic Education Program, also known as the DepEd Order 42 Series of 2016. The department ensures that the policy is comprehensive to address relevant issues and concerns raised by the educators, specifically teachers nationwide. The department strongly encourages that the stakeholders to thoroughly read the policy for their own advantage. This presentation will equip our supervisors, school heads, and teachers on how to fill out the template. But before I proceed, I would like to apprise everyone on the background on the process undertaken before the issuance of this policy. The policy was developed in accordance with DepEd Order 13 Series of 2015 which aims to establish a policy development process that provides for systematic evidence-based and participatory mechanisms and procedures for the formulation, adoption, and review of policies issued by the DepEd Central Office. In fact, the Bureau of Learning Delivery, Teaching and Learning Division conducted a consultative meeting last May 2016 at the DepEd Central Office with 18 schools composed of multi-grade teachers, teachers from elementary and secondary level, ALS facilitators, school heads, and even representatives from the regional office. The policy was also presented to the Program Committee, which is spearheaded by the Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction. It was also presented to the Management Committee. The attendees to this consultation are the regional directors nationwide. There was also a consultation made at the level of Executive Committee. It was presented to the Executive Committee. The forefront was the Secretary of the Department, Undersecretaries, and Assistant Secretaries. As a result of the consultation, all relevant suggestions and clarifications were incorporated into the policy and templates with the belief that it was created with the best interests of the teachers in mind. At this point, I will demonstrate how the template is filled out. Please allow me to point out some important reminders. Failing to plan is planning to fail. A lesson planned is a lesson half done. May I invite your attention to the flexibility clause found in page 12 of the policy, which states that flexibility is allowed in the delivery of the DLL procedures. Teachers do not need to go through all 10 parts in every lesson. Teachers need to ensure that the procedures of the lesson lead to the achievement of the stated objectives. Sa pagkakataong ito, ako ay gagawa ng DLL gamit ang asignaturang ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao 6. Aking isinaalang-alang ang oras sapagkat ang ESP 6 ay meron lamang 30 minuto bawat araw. Maaaring ihanda ang DLL ng isang araw o sa loob ng isang linggo. Narito ang isang halimbawa ng template na aking gagamitin sa aralin ng ESP. Makikita dito sa ating layunin na meron tayong pamantayang pangnilalaman, pamantayang pagganap, at mga kasanayan sa pagkatuto. Sa pamantayang pagganap at pamantayang pangnilalaman, ang lahat ng ito ay makikita sa inyong curriculum guide. Sa pagkakataong ito sa ESP 6, ang mga kasanayang pagkatuto ay tumatagal ng isang markahan. Sa aralin isa na may titulong Mahirap Man ang Gawain ay Kakayanin Ko, ito ay mayroong 3 layunin. Ngunit, pinili ko lamang isang layunin upang ituro ito sa isang araw, sa Lunes lamang. Gamit ang layuning ito,
bubuuin ko ang DLL para sa ESP 6. Para sa sanggunian, sa mga pahina ng Gabay na Guro, kinopya ko lamang sa pahina 1 and 2 na kung saan nagko-cover ang lesson tungkol sa Aralin 1. Para sa pahina ng kagamitang pang-mag-aaral, kinopya ko lamang ito sa pahina 3 hanggang 9. Maaari ring gamitin ang ilang mga bahagi nito. Maaaring gumamit ng ilang textbook na meron tayo sa ating paaralan. Maaari rin tayong magkaroon o magdagdag ng mga karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o yung tinatawag nating LRMDS. Maaari rin tayong gumawa ng sarili nating mga kagamitang panturo na available sa inyong mga paaralan. Sa pagbabalik ng aking layunin na kung saan sinasabing mailahad ang pasya na nakabubuti sa nakararami, lililangin ko ang layuning ito sa pamamagitan ng paggamit ng learning materials at teacher's manual or teacher's guide. Para sa pamamaraan, sa A and B na kung saan nandito ang pagbabalik-aral at paghahabi ng layunin, sinulat ko lamang ang talakayin sa mag-aaral ang pahina 2 and 3 ng learning materials. Kung ano man ang laman ng sa pahina ng 2 and 3, doon ang guro ay magtatalakay gamit ang learning materials. Pagkatapos nun, ang letter C ay hindi ko magagamit sa pagkakataong ito. Kung babalikan natin ang flexibility clause, sinasabi doon na hindi kailangang lagyan ang bawat bahagi. So nakita ko bilang guro na mas kailangan ko ang pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Isinulat ko lamang na magbigay ng pamprosesong tanong bilang tugon sa ihanda natin sa pahina 4 ng LM. Ang ihanda natin ay isang bahagi sa learning materials. Napakahalaga na ang guro ay makita niya kung gaano tatagal ang inilalagay niya sa DLL. Inuulit ko, inilalag lamang ito. Ilalagay lamang ang impormasyon na makikita rin sa LMs at TG. Hindi ikinakailangan ilagay lahat o kopyahin kung anong meron sa LM at TG. Ang halimbawang pinakita ko ay pang-isahang araw lamang. Pero maaari nating ihanda ang ating DLL sa paggamit ng 2 araw o higit pa. Ito ang halimbawa. Kung babalikan natin ang ating layunin, mailahad ang pasya na nakabubuti sa nakararami, babalikan natin na 3 layunin ang nakaatang para sa Aralin 1. So, iminanage ko na tigta-3 araw ko itong i-discuss o tatalakayin. Sapagkat natalakay ko na ng isa para sa Lunes, tatalakayin ko naman ito sa araw ng Martes at Miyerkules gamit pa rin ang parehong layunin. Sa pagkakataong ito, palalalimin ko ang talakayan. Paano ko to palalalimin? Gamit pa rin ang learning materials ng ating mga mag-aaral. Magkakaroon na ngayon ako ng pagbabalik-tanaw. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ako ng talakayan kahapon. So, bilang tugon dyan, magkakaroon ng balik-tanaw sa nakaraang talakayan. Paano ko ito palalalimin? Babalik uli ako sa konsepto na kung saan ang ilalagay ko lamang sa DLL ay ipabasa ang matuto sa iba sa pahina 5-6 ng LM. Para sa paglinang ng kabihasaan tungo sa formative assessment, isinulat ko sa aking DLL ang pagpapalalim ng konsepto gamit ang mga tanong sa pahina 6 ng LM. Maaari rin tayong gumamit o gumawa ng ibang mga pamprosesong tanong upang mapalalim pa ang talakayan sa Aralin 1. Narito na ako sa bahagi ng pagninilay. Maraming katanungan ang natatanggap ng aming kagawaran
kung paano sasagutan o paano i-fill out ang pagninilay. Lagi po nating tatandaan ang pagninilay ay makakatulong sa atin bilang guro. Ito ang mag-aangat ng antas ng ating pagtuturo sa araw-araw. Sa pagninilay, meron tayong 7 bahagi na maaaring gamitin upang mapataas ang ating antas ng pagtuturo. Inuulit ko, hindi kailangan lahat sagutan siya. Maaari lamang pumili ang guro kung saan makakatulong ito sa kanyang pagninilay. Halimbawa, kung ang estratehiya niyang nagamit sa araw na yon ay epektibo, maaari niya itong isulat kung anong pagninilay ang napapaloob dito. Ang pagninilay ay hindi kinakailangang araw-araw. Ito ay kumporme sa pangangailangan ng guro. Maaaring gawin ang pagninilay kada matatapos ang isang buong aralin, isang buong module, isang buong lesson. Inuulit ko, ito ay para sa refleksyon ng pagpapataas ng antas ng pagtuturo ng guro. Nais kong hikayatin ang bawat punong guro, mga supervisor, na sundin ang pulisiyang ito. Tandaan, ang DLL ay naglalayo na mapagaan ang gawain ng guro. Binibigyan diin ng ating kagawaran na tayo ay maging kaakibat sa pagtulong at paglinang sa pagiging malikhain ng guro sa paghahanda ng DLL. The department would like to reiterate as well that the preparation of DLP and DLL shall be part of the performance assessment of those who are in Teacher 1 to 3 and Master Teacher 1 to 4 positions through the RPMS. Compliance with DLP and DLL preparation shall be monitored following the RPMS cycle. It is important to emphasize at this point that then newly appointed Secretary, Leonor Magtolis Briones, issued an official statement on the DLL policy following several criticisms received by the department on the said policy. Excerpts of which is as follows. The DepEd understands that part of the concerns of teachers regarding the DLL is its new format. In this regard, the DepEd wishes to assure teachers and the public that the new DLL format was created with the best interests of teachers in mind. The new DLL format is simply meant as a planning tool for teachers in terms of budgeting time and choosing the most appropriate activities and assessment strategies to ensure that the learners meet the competencies targeted in each lesson. It is meant as a tool to help teachers deliver lessons more effectively each time they step in front of their class. We hope that this presentation will give the teachers, school heads, and the field officials a different perspective in DLL. This policy was formulated for teachers to facilitate teaching, which will eventually translate to improved learning outcomes. For more queries and clarification, kindly email us at bld.tld@deped.gov.ph.